Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube, ako po si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na samahan kami araw-araw sa pakikinig ng mga kwento na exclusive lamang sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maris. Bago ko po ikwento ang kasalukuyan ay ikakwento ko muna ang lahat kung paano nagsimula. Nagka-crush ako noon, ang bata ko pa, I was 9 o 10 years old noon. Alam kong marami ang magtataas ng kilay niyan sa akin. Tipikal lang din naman ako na batang 90s. Lahat ng laro nilalaro ko din dati. And may kapitbahay kami noon sa kabilang bakod ng compound namin. Isang pamilyang may 4 na anak na lalaki. Hindi ko na sila papangalanan lahat. Itago na lang natin sa pangalang Rico ang pangatlo sa 4 na magkakapatid. Siya yung pinaka-leader ng lahat ng bata doon sa street namin. Kahit totally binata na siya talaga at that time, elementary ako and siya ay high school, 6 years ang age gap namin. Ayun na nga, nagka-crush ako sa kanya. Sa kakapanood ko ng Meteor Garden noon, alam ko na yung salitang crush. Fast forward. Si Rico, dinidiskartehan ako ng pasimple. Kinikindatan niya ako kapag magmamaibataya, papatungan niya ang kamay ko. At a very young age ay na-conscious ako sa mga ginagawa niya. Hanggang sa nangyari yung first kiss ko. I mean namin. Nakakakilig, kakaiba sa pakiramdam yung madampian yung labi mo ng labi ng taong gusto mo. Iniisip ko noon na ganun pala ang pakiramdam noon. Kaya kapag si Dao Mingsi at Sunshine ang nagkikiss ay kinikilig ako. 10 years old ay may first kiss na ako. Tapos narinig ko pa yung kantang tamis ng unang halik na kinakanta ng tita ko noon. Mas nakarelate ako. Ang harot. Nasabi ko noon na siya ang first love ko kasi siya ang first kiss ko. Ang saya lang. Pero siya rin ang first heartbreak ko, Papa Dudut. Nang makita ko siya na hinahalikan ng best friend ko. Ang sakit parang pinupunit ang puso ko noon. Pero binabaliwala ko lang yon. Kasi gusto ko siya kaya nagpatuloy lamang ako. Walang ibang nakakaalam na kami kapag nasa labas kami parang wala lang. Tipikal na magkapit bahay lang kami. Makikipaglaro ako kasama siya and then one time ay nakita ko sila ulit at ayun din, hindi ko na kinaya. Hindi ko na siya pinansin after noon. Fast forward, lumipat na sila. And back then ay hindi ko alam ang dahilan. Nalungkot ako syempre kasi hindi ko na siya nakita after noon. Present time, I'm working as an officer sa isang kilalang kumpanya. May karelasyon na ako. And we are living with my parents for almost 9 years. Wala pa kaming baby because I have PCOS. Okay naman kami ng partner ko until our 7th year. Nag-start maging toxic yung relationship namin. He cheated on me with a person that is close to me. I will not mention it. From a person na niloko na sira yung trust ay dumating sa point na napapagod na ako. Pero kahit papaano ay na-overcome naman namin. But dumating kami sa sitwasyon na ayoko na.
Napagod na ako. Kaso ayaw naman niyang makipaghiwalay. Wala na yung kilig, excitement at toxic na. And then October 2020, while browsing sa Facebook, my notification friend request from the guy I never imagined na kokontakin ako. It was Rico. After 18 years and through social media ay nahanap niya ako. Parang tumalon yung puso ko. Sabi ko sa sarili ko, o himala, nagparamdam tong kumag na to. Naka-private kasi ang Facebook ko at hindi ako nag-a-add kung wala kaming common friends. Nagdalawang isip pa ako bago ko in-accept. Sabi ko naman, sige na nga, carry na lang. So nung in-accept ko siya ay nag-message kaagad ng mokong at ang sabi niya, hoy, sagot ko naman ay oy. Kumusta? Gumanda ka pero katawang same pa din. Tukso niya sa akin. Ang sabi ko ay ayos naman. Himala, nagparamdam ka. Sa bagay, mag-uundas na kasi kaya ka nagpaparamdam. Kumustahan, tsikahan ng ilang oras, binalikan nga ang mga nakaraan. Ilang oras din ang tumagal, inestalk ko siya habang magka-chat kami. May asawa at 2 anak na pala siya. Hindi naman ako nag-assume agad na kaya ako kinontak nito dahil may gusto ulit siya sa akin. Knowing na may pamilya na siya. So tinapos ko na yung convo namin that day. The following day ay nag-chat pa rin siya. Nangungumusta at ang sabi pa nga niya baka daw ma-fall ako. Ang sabi ko, hoy ang kapal mo, gagawin mo pa akong kabit. Galit na galit nga ako sa kabit dahil sa tatay ko tapos gagawin mo sa akin yun. Baliw ka ba? Ang sabi niya, kaya nga wag kang mafo-fall. Basta kahit na anong sabihin ko sa'yo, wag mong seseryosohin. Mahal ko ang pamilya ko. Ang sabi ko, di good. Sa isip ko ay matino siyang asawa at ama. The way niyang ikwento ang mga anak niya, makikita mong mabuti siya. Fast forward. Dumagal at dumaan ang mga araw at nag-confess siya sa akin na na-fall daw siya. Ilang beses kong sinabi sa kanya na baliw ka ba? Sabi mo walang mafo-fall at saka may anak at asawa ka na. Gagawin mo ba akong kabit? Sabi niya mahal na mahal daw niya ako. Ngayon lang daw siya naging masaya muli. Bakit kasi sa loob daw ng halos 2 dekada ngayon lang kami muling nagkita. Hindi daw sila kasal, sabi ko kahit na. Magiging pangalawa pa rin ako. Not realizing na may partner din ako. Nagmakaawa siya sa akin since naramdaman ko din yung kilig. Pag magka-chat kami, magkausap kami sa phone. Nasa malayo nagwo-work ang partner ko that time. Ang sabi ko, sasakyan ko lang to. Ayoko maging kabit no, pero naging kami noong November 18. Tumagal ang relasyon namin ng 3 months. Kahit na nahuli na kami ng asawa niya dahil nakita sa cellphone niya yung ibang convo. Nagpatuloy pa rin kami. Ilang beses na kami halos maghiwalay kaso ayon pinili pa rin namin na ipagpatuloy yon. Ilang beses namin na pag-usapan yung mga intimate things and plans to do. But maybe, will ni Lord, hindi siya natutuloy. After 3 attempts, either may changes sa plan or nung unang plano namin, yun yung first time din na nahuli siya ng asawa niya. Nagkikita kami patago, halik at yakap lang ang naibibigay ko sa kanya. Madalas kapag nagkikita kami ay pinapasalubungan niya ako. Natutuwa ako kasi kahit na kami na nililigawan niya pa rin ako. Nagplano kami na mag-abroad siya at isasama niya ako sa employer niya. Para magkasama na kami doon. Iisang bubong parang mag-asawa, wala nang bawal. Dumating siya sa point na nakipaghiwalay siya sa asawa niya at gusto na niya akong itanan. Ang sabi ko naman sa kanya ay pag-isipan niya munang maigi kasi may 2 siyang anak. Yun yung ilang beses na sinabi ko sa kanya. Pero ang totoo ay mahal ko siya pero hindi ko kayang iwan ang partner ko. I was too greedy to keep my partner with me while I'm starting to be deeply in love with some other guy. And fast forward. Nagkabalikan sila ng asawa niya pero tuloy pa rin kami. Pero hindi na tulad ng dati. Biglang may lamig factor na. Bihira na ang communication namin.
May nangyari sa work niya since hindi siya nakakapag-text sa akin kapag nasa bahay siya. Naghintay ako, sobrang anxiety ko and depression kasi wala talagang paramdam at feeling ko ay ginosting niya ako. Until today, March 8, International Women's Day. Bigla siya nag-text ang sabi niya, tawag daw ako. Ako naman nagmamadali sa pagtawag ko. Nag-ring ng matagal hanggang sa may sumagot. Hindi muna ako nagsalita nang biglang may nag-hello at babae. Yun yung first time na narinig ko ang boses ng asawa niya. Binaba ko kaagad, minura ko at lahat ng masasakit na salita ay nasabi na niya. Alam ko naman yon and expected ko naman na yon. Simula pa lang. Galit na galit ako sa mga kabit. Pero I ended up as other woman. Nag-text siya, I'm sorry, tapusin na natin kung ano ang meron tayo. Ingat ka na lang palagi. Yan ang huling message niya sa akin. Almost 1 hour bago ako nag-reply at hindi ko pinapatulan ng text ng asawa niya. Sabi ko na lang ay thank you. Sabi ko bahala na kung asawa niya ang makabasa. Para sa akin, yung thank you na yon, Papa Dudut, ay thank you for the closure. Thank you sa love, sa pain. Thank you kasi iniisip ko pa din na pinoprotektahan niya pa rin ako hanggang sa huli. Dahil ibang identity ang pagkakakilala sa akin ng asawa niya. Buti na lang talaga at walang nangyari sa amin. Kung hindi, baka mas lalong masakit yon. Aaminin ko na masakit, nasaktan ako at nasasaktan habang naiisip ko yung mga panahon na in love muli ako. Para kay Rico, hindi ako nagsisisi na bumalik ka sa buhay ko. Nagulo mo man ang mundo ko, masaya ako dahil naramdaman ko yung pagmamahal mo. Nagmahal lang tayo sa maling panahon. Thank you and goodbye. Maraming salamat Papa Dudut, hanggang sa muli, Maris. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.